Balance siguro si sila Kano. See? Siguro si Kano, coach. Talaga ako dun sa batang yun. Kasi hindi mo makikita sa kanya. Kasi ang tahimik niya sa personal. Oh, Pero parang umuubos talaga ng mga tao sa lobby. Like, in my perspective, a lot of eyes on Loy, a lot of eyes kay JJ. Si Kano, he does the simple things so flashy. So parang hindi ko siya masasabing necessarily like star player. Point mo. He does simple things of Tetsuko. Alam mo bakit? Kasi normal niya yung movement eh. Normal niya yung aim. Kaya akala mo flashy siya. Di nga. Ganun talaga siya eh. Sobrang fundamental niya as a player. Kumbaga, kung may Team Duncan, may Kano na Crossfire. Pwede. Parang you can see the comparison na he takes simple approaches pero nakakapagtaka kung bakit hindi yun nababasa ng kalaban. I believe it's on the raw duel, yung raw duel niya, no? Like, kaya niya makipag 1v1 talaga. I think that sets him apart dun sa mga, sa mga ibang teams. Pero, I would not necessarily call him a star player kasi I believe Ubek Maniac functions as a unit. Pag nilipat mo yung isang player sa isang team, it's not Ubek Maniac talaga. For me, So, yun yung parang yun yung parang element talaga ni Kano, na somehow, he's still coachable. Like, yun din yung kinahangaan ko. Like, every member of Ubek Maniac happens to have this ego, pero coachable. No, coach? What's your take on that? I agree 100% sa mga binanggit mo. Tsaka yung sinasabi mo kanina na parang normal gumalaw pero parang flashy. Totoo yun eh. Kasi isa yun sa mga, di ba, going back to the topic earlier na paano ako napao. Nakita ko yun eh. Nakita ko how they moved, how they're hitting their headshots. Sabi ko, ganyan talaga kayo, ginanong ko pa nga sila, ganyan talaga kayo maglaro. Oo, sabi nila. Kasi parang, ang bibilis talaga nila kumilos. Seryoso, mabilis talaga sila kumilos. Ang bibilis kumilos. Yung mga parkour, yung mga simpleng na parang ako nga pag ginagawa ko, hirap na hirap ako sila. Fundamentally, skilled talaga eh. Yung, alam mo yun, basta ang bibilis talaga nila gumalaw. Tapos, parang supercomputer yung kamay nila. Na alam na, calculated nila yung movement. Hindi sila, paano ko ba put into words? Hindi sila sumasayad. Gets nyo? Yeah. Alam mo yung larong ganun, yung may wire na, tapos gagalan mo yung parang, pag tumama may buzzer. Oo, hindi sila nagbabuzz. Ganun yung, hindi ko, pero bias, ganun talaga sila. Naglaro. Hindi ko sinasabing wala silang flaw. Pero pagdating dun sa, ilalaban ko yun. Pagdating sa movement, yung mechanics nila, movement mechanics nila. Maliban sa aim, I think that's, kasi yung crosser placement nila ang maganda eh. Hindi yung mismong aim eh. Dahil nga nadadagdagan ng magandang movement. Kaya mas lalong gumaganda siguro yung aim nila eh. Ako, kahit nung kung may prime days man ako nung playing, hindi ko kaya i-achieve yun eh. Bibis talaga gumalaw. Sumasakit na yung kamay ko, kakatapok eh. Ito yung middle finger na to. Ilang beses na naabuso tong daliri na to sa mga rank. Kasi kailangan magtapok talaga. Yeah. Like, yeah. Super. Okay, share ko lang din sa inyo. Before I coach them, ito, mabalik ako sa nung nakuha ko yung offer na gusto may coach, UM, ganyan, nag-usap kami ni Boss Chris. Ang una kong ginawa pala, animutan ko ito yung kwento kanina. Na-research ko sila. How I did that, I asked mga various players, mga iba-ibang players, ang tinanong ko, na medyo kilala din sa nasa community din. Sabi ko, sino to mga to? Like, talagang tinatanong ko, sino sila? Kinong pagkakilala mo sa Ubek, sino tong si JJ? Alam niyo, lagi lang sinasabi sa akin, pare-parehas. Ayan, malakas bumaril yan, Kuya Tang. Malakas bumaril yan, boss. Wala nagsabi sa akin na, okay yan, disiplinado, okay yan, mag-ano rin sila, magaling din. Wala, lahat sila ang lagi sinasabi, asasakit bumaril yan. Isa pa yun sa nagpadagdag na, talagang ganun. Sakit bumaril yan, kaso, meron pa nagsabi, lusob na lusob eh. Ganun ba? Pwede maayos. Lusob na lusob. Yun yung mga number 1 na ginawa ko pala.
For sure. Yun. For sure. Pero nung nakita ko na nga, sabi ko, grabe, ano to? Kasi eto hindi naman sa may comparison, pero nung nakita ko kasi yung PM nung nagka-coach ako sa PM, syempre pag nasa bootcamp ako, no, titignan ko sila mag-FFA, ganyan. Sabi ko, ganito pala level ng mga to, kaya hindi ko matalo dati. Kumbaga, parang na-shock ako, iba pala talaga. Pag nakita mo si Aldrin mag-headshot, si Justin, si Matt, no? Si Aljo na IGL pa, si Revenge na alam naman natin na one or still the best sniper in the PH. Ibang klase. Pero nakita ko yung sabi ko, pwede parang ganun din ka ako. Kasi sabi ko, parang mahihirapan na ako kung halimbawa magko-coach ako ulit ng team. Makakita pa kaya ako ng ganito uling skill level na para sa PM. Pala meron pa. Well, obviously, nandiyan din na SGJ tsaka may ibang team pa. Pero, yun nga, they're one of the more gifted in terms of sa pagbaril yung mga batang yun. Okay na coach ko. Yun. Yep. Ayun nga, as someone who's encountered yung Macta personally sa rank match sa mga Smurf accounts nila, I will not reveal the names. Ayun nga, that's definitely Buti na lang, di ako definitely hindi, there's levels. Yun nga, there's levels to this. I mean, pati si Rolly, man. Like, even Rolly was beating my ass dun sa si Rolly, si Boss Rolly naman yan, for sure. So, ayun nga, man.